magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Pasasalamat at magpakailanman. Away, Jesus! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Ilang biyaya ang ipinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubugsan. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya
God is good. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil muli niya tayong pinagtipon ngayong gabi upang magsama-sama sa ating midweek fellowship. Halina't sama-sama nating sambahin at dakilain ang ating Diyos na buhay. Amen! I-like at i-share natin ang live streaming ng fellowship na ito sa ating mga kaibigan, mga kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na ang kanilang mapapakinggan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ng lahat na sabayan natin ang anointing band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng awiting espiritual. Hallelujah! Hallelujah! God, Lord Jesus, hallelujah! Hallelujah! Sama-sama tayong magpuri. Let us celebrate His goodness. Thank you, God. Thank you, God, for your love, for your goodness, oh God. Set free in your love, wash clean by your blood. So faithful, so true. My desire, more of you than of me. By your light, Christ in me, I'm alive. So faithful, so true. My desire to live for you. Ooh, ooh, ooh. Nothing in the sky above, or even in the earth below. Ain't nothing in all of creation will ever be able to separate us. Neither will a peaceful today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us from the love of our God. Hallelujah! Hindi na tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Amen! Come on! Set free in your love. Wash clean by your blood. So faithful, oh so true. Thank you, God. My desire, more of you than of me. By your light, Christ in me, I'm alive. So faithful, so true. My desire to live for you. Ooh, ooh, ooh. Nothing in the sky above, or even in the earth below. Even in the earth below. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us. Neither will a peaceful today, nor the worries of tomorrow. Indeed, nothing in all of creation will ever be able to separate us from the love of our God. Hallelujah! Ang ating Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Amen! Hallelujah! From the love of our God. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa kabutihan, O Diyos. Hallelujah! So faithful, so true. My desire to live for you. Ooh, ooh, ooh. Nothing in the sky above. Thank you, God. Or even in the earth below. Indeed, nothing in all of creation
sa Panginoon. At sama-sama nating i-declare kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Come on, church! Let us feel the presence of our God. Hallelujah! Jesus is here right now. Amen! Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah! 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 Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yeah. Thank you, God. Thank you, God. Come on, people of God. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Oh, hallelujah. 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 We worship you for who you are. Yeah, yeah. Oh, we worship you. Hallelujah, God. Hallelujah. 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 For who you are. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are good. Hallelujah. You are good, Lord. You are good, Lord. Thank you, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Hallelujah. You are good and your mercy endureth forever. People from every nation. Yes, God. Yes, Lord. From generation. Come on, church. Let us sing. We worship you. Oh, hallelujah. Hallelujah. For who you are. You are, yes, you are. Oh, so good. So good. So good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Come on, church. Let us declare. You are good. Come on. All the time. All the time. You are good. You are good. All the time. All the time. All the time. You are God. You are good. All the time. All the time. Yeah. Hallelujah. All the time. All the time. You are good. Hallelujah. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. For you are so good. Mercy endureth forever. Forever and ever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Hallelujah. 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 Oh, people. God, thank you, Lord. From generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. God, thank you, Lord. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are Lord. Thank you, God. You are good. Thank you, God. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Mabuti ang ating Panginoon. Amen. Amen and amen. Hallelujah. At ito'y nararamdaman natin sa ating mga buhay. Amen po ba?
Hallelujah. We thank you, God. We thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, salamat sa presence mo ngayong hapon na ito, Panginoon. At Lord, alam namin sa lahat ng oras, sa lahat ng segundo, Panginoon. Hallelujah. Alam namin yung presence mo ay lagi namin kasama, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa kabutihan, O Diyos. Salamat sa kagandahang loob, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga ang iyong mga pangako ay pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang mangyari, Panginoon, tuloy ang pag-awit, tuloy ang pagpupuri, tuloy ang paglilingkod sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At Lord, ngayong hapon na ito, Panginoon, we are all here, Panginoon, sa isang dahilan, Panginoon. Hindi lang para magkita-kita, hindi lang para magkamustahan, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, ang papurihan ka, ang sambahin ka, Panginoong Jesus, sa spirito at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord, sa privilege na ito, Panginoon, na Lord, every Sunday nakakapag-charge kami, Panginoon. Hallelujah. At Lord, alam namin, ngayong hapon na ito, maraming miracles, Panginoon. Marami kang sasagutin sa aming mga katanungan, Panginoon. Marami kang pagagalingin, Panginoong Jesus. Hallelujah. At marami kang ililigtas, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Hallelujah. At Lord, muli kami ay aawit. Kami ay sasamba sa iyo. Hallelujah. At dideclare namin kung gaano kakabuti sa aming buhay, Panginoon. At kung gaano kasarap maging anak mo, O Diyos. Hallelujah. Kaya Lord, sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sabay-sabay po tayo. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God.
deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is, oh, you're worthy, oh God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Hey, hey. Oh. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy. Come on, let us sing. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, Lord, you're worthy. Hallelujah. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Our God is worthy. Hallelujah. Our God is good. Come on, church. Let us sing to Jesus. Let us sing in the Spirit. Oh, hallelujah. Let us sing hallelujah. Sing hallelujah to Jesus. Jesus is here right now. Jesus is here. Jesus is here right now. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Praise God. I-focus na po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez sa series na Living the Beatitudes sa topic na Blessed are those persecuted for living a godly life. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ating Panginoon. Lumapit tayo sa trono ng mahabaging Diyos, humingi sa Kanya ng karunungan, ilang gabay sa pag-aaral sa Kanyang mga salita. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa buhay, kalusugan, pagpapala na patuloy namin tinatanggap dahil sa pakikipag-isa namin sa iyong anak na si Jesus. Sa aming muling pagbubulay ng iyong mga salita, ang dalangin namin, kasihan at turuan nawa kami ng Espiritu mo, isa nagbibigay ng karunungan at kalakasan upang patuloy kaming makalakad sa buhay na may kabanalan, sa pangarap mo at kalooban mo sa bawat isa. Sa aming pag-aaral, Panginoon, samahan mo kami at ikaw magturo ng mga bagay na gusto mong maunawaan namin. Nilubos na makatutulong upang patuloy kaming malikha sa imahe ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin kay Kristo Jesus, kinikilalang Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa araw po na ito, papatuloy tayo sa seryeng Living the Beatitudes. At ang paksa po natin ngayon ay tutuon, blessed are those persecuted for living godly life. Pinagpala daw po yung mga tao na inuusig, no? Dahil sa kanilang buhay ay sa kalooban ng Diyos. Nawa po ang Panginoon na magpala sa kanyang mga salita. Ano ba ang kahulugan ng pag-uusig? Ano ba yung tinatawag nating persecution from biblical perspective? Sinasabi po ng pag-uusig ay anumang uri ng masamang itungo, no? Na ipinapakita sa isang tao mula sa salitang mapanakit hanggang sa pisikal na karahasan dahil sa kanyang pagkakakilanlan kay Jesus at sa kanyang pagtatalaga sa pamumuhay ng matuwid. So dapat po nating maintindihan that from a Christian perspective, when we say persecution, no, sabi po dito, hindi magandang pakitungo na ibinibigay sa isang tao. No, pwedeng pwedeng in the form of verbal abuse, and it could also be a physical abuse. Maya-maya po tatalakayin po natin yung iba't ibang anyo po ng persecution o pag-uusig, no, na naranasan ng mga unang Kristiyano. Pero maliwanag na ito po ay dinadaanan ng isang Kristiyano hindi po dahil sa siya ay kasalanan. Hindi po dahil mayroon siyang ginawang mali, because it is not the persecution being described by the Bible, no? Kasi kumbaga parang deserve mo yun dahil kamali ka, kasala ka, hence because of that, no, you are being persecuted. This is not the persecution that we are talking about today. Sinabi po nating persecution, pinipersecute ka, inuusig ka, bungsod ng pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. No? Pinipersecute ka sapagkat ipinamumuhay mo yung aral ng salita ng Diyos na tinanggap mo mula kay Kristo. Ito yung persecution o pag-uusig na bunga ng matuwid na pamumuhay.
no? Hindi po ito yung uulitin ko, yung persecution na dala ng ating mga maling pagpapasya, ating mga maling gawa. Sa pagpapatuloy po, bibigyan natin ng detalye, no? Ang sabi, makikita po natin mismo yung kahulugan ng persecution na aking binabanggit. For instance, mula po sa aklat ni Mateo, Kabanata 5 hanggang 10, at ganito po ang mababasa. Palad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Praise the Lord, ano? What a privilege, no? Parang we have this kind of assurance from God that if we are being persecuted, no? If we are being persecuted by living according to His word, by living according to His will, God made a promise. Sa kanila ang harian ng langit. You don't know what you are going through. No? At this point in time, hindi ko po alam kung ano pinagdadaanan natin. No? Pero isang maliwanag, ang sabi ng Diyos, of course, sasabihin ng sanlibutan, ano ba naman yan? Maglilingkod ka na nga sa Diyos. Tapos, ang magiging kapalit pala niyan, you will be persecuted. Kawawa ka naman. God would like us to have different way of looking at it. When you are being persecuted, God would like to tell you, again, if you're being persecuted by living a righteous life, no, according to God's word, according to His will, ang sabi ng Diyos, sa atin ang kaharian ng langit. Sabi ng salita ng Diyos, papalad ka. Mamaya-maya po mas maiintindihan natin, no, sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin kung ano yung gustong ituro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang ito. Gusto po nating bigyan din na katulad ng binabanggit natin kanina na na ang pagdurusa ay hindi random, hindi ito bunga ng kasalanan. No? Yung persecution na tinatanggap ng Kristiyano ay bunga ng kanyang buhay ayon sa salita ng Diyos na nasasalamin sa kanyang buhay ng iba. Dahil sumasalungat ka na sa prinsipyo at pagpapahalaga ng sanlibutan ito, hiwalay ka na, namumuhay ka na, hiwalay sa pamumuhay ng sanlibutan ito. Hindi ka na sumasabay sa agos ng sanlibutan ito. No, sapagkat magkaibang magkaiba, katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, yung inaaral ng Espiritu at inaaral ng laman o ng sanlibutan ito. Hence, we will never be appreciated by the world. Sinasabi din po mula sa banal na kasulatan na ang pag-uusig ay isang bagay na dapat asahan ng isang Kristiyano. At ito ay isang realidad na hindi maiiwasan ng isang tunay na mananampalataya. Makikita po natin ito mula sa 2 Timoteo, chapter 3, verse 12. At ganito ang sinasabi, sa katunayan, lahat ng nagnanais na mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus ay uusigin. So pag pinili pala natin, ano po, yung mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Usigin ka. Sabi pa po mula sa 1 Kabanata 15, talata 20, ang Panginoong Yesus na nagsasalita sa kanyang mga alagad, kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. Yun po yung isang palatandaan that we are in Christ. That we are not of the world. And we are not from the world.
We are not for the world. We are being persecuted simply because we are following God's will to our lives. Then namumuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. And the world will never appreciate that because the world has its own principle and it works according to its own value system. And this principle and this value system, we no longer value it bilang mamamayan ng langit, bilang anak ng Diyos. We give more emphasis and value to the word God. Eh, hindi na tayo kinikilala ng sanlibutan. The world hates us because we don't value it anymore. Ano po ba yung pwedeng danasin, halimbawa, persecution ng isang mananampalataya mula po sa punto de vista ng banal na kasulatan? It could range from verbal abuse, paninira ng puri, no? Halimbawa, basahin po natin sa Mateo chapter 5 verse 11. Ganito ang ating mababasa. Mapapalad kayo kapag kayo'y inalipusta, inuusig at pinagsasalitaan ng lahat ng uri ng kasamaan ng walang katotohanan dahil sa akin. So dapat po kumbaga if we are being slandered, no, just make sure na yung paninira sa iyo ay hindi totoo, hindi mo ginawa. No, sabi ng Panginoon, mapalad ka. No, isa to sa mga pag-uusig, sinisiraan ka, pinagsasalitaan ka ng hindi maganda, no? Minsan pa nga, baka dumating your just intentions is just to share the word of God, but you will hearing negative feedback from these people instead of being appreciated. So baka mamura pa. No, minsan may ganun po talaga. You're just simply sharing the word of God and yet you are being bad-mouthed. Pero pinaalalahan na tayo ng Diyos. No? This is one among so many forms of persecution that we may go through, no, as we preach the gospel and as we live according to His will. Ano pa po? Pagiging, yun po bang parang tawag dito yung parang, yung itinatakwil ka, yung tinatanggihan ka ng iyong komunidad, ng iyong pamilya, ng iyong barkada, no, ayaw na sa'yo, no, nilalayuan ka. Or it could be physical, katulad po ng makikita sa Gawa 5 verse 40. Ito po, ibinilanggo, tinuya, hinataw, itinanikala. All of these are possible forms of persecution na dinaanan ng mga nauna sa atin at sa kasalukuyan, may mga Kristiyanong dumadaan pa rin sa parehong uri ng pag-uusig. Ang tanong, bakit kaya pinahintulot ng Diyos ang uusig sa kanyang mga anak? Sa mga nagnanais na sumunod sa kanyang kalooban, bakit niya ito'y pinahintulot? Una, katulad po ng ating narinig, may huwag tayong magulat. Bilang mga mananampalataya, mayroong pag-uusig sapagkat ito ay likas na resulta ng pagsunod kay Kristo. Eh bakit po siya naging tural o likas ng bunga ng pagsunod kay Kristo? Dapat nating maintindihan na ang mundo ay salungat sa Diyos.
at sa kanyang mga pagpapahalaga. Pag mananampalataya ay namumuhay ng matuwid, nagsisilbi itong liwanag na naglalagtad sa kasamaan ng mundo. And the world we are living in does not want to expose all forms of evilness inside in it. Inside it. Kaya ang sabi po, nung ganito mababasa natin sa John 15, verses 18 to 20, kung kinaputan kayo ng mundo, na nagsasalita ay ang Panginoong Yesus, tandaan ninyong kinapuotan muna ako bago kayo. Kung kayo'y kabilang sa mundo, mamahalin kayo ng mundo bilang sarili niya. Ngunit dahil hindi kayo kabilang sa mundo, kundi pinili ko kayo mula sa mundo, kaya kinapupuotan kayo ng mundo. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo, yung isang alipin ay hindi mas dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung inusig nila ako, uusigin din nila kayo. Kung inuusig po kayo, dahil sa pamumuhay ng matuwid ayon sa salita ng Diyos, usod ng biyaya at kagandahang loob ni Kristo, magalak kayo. Yung pag-uusig, bunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay palatandaang hindi na kayo sa mundo. That is the sign, is the mark. You belong. You belong to Jesus. That's why you are being hated by the world. Hindi ka na. Kaya, persecute ka because you don't belong to the world. You belong to somebody else, and that somebody else is none other than God Himself. You and I belong to Jesus. Ipinahihintulot ito ng Diyos upang natagin, palakasin ang ating pananampalataya. Sabi po sa paglalarawan dito, ang pag-uusig ay parang apoy na naglilinis at nagpapatatag sa pananampalataya. Inihiwalay nito ang tunay na pananampalataya mula sa mababaw na paniniwala. Tinihikaya tayo umasa sa Diyos sa halip na sa mga makamundong bagay. Alam niyo, yung pag-uusig pala, it lets our spirit shines brightest. Basahin po natin dito sa 1 Pedro 1, 6-7. Dahil dito ayo'y lubos na nagagalak. Bagamat ngayon sa loob ng maikling panahon, kung kailangan, ayo'y pinapangyaring magtiis ng kalungkutan. Sa maikling panahon, sabi ng Panginoon, sa iba't ibang uri ng pagsubok, ito ay upang ang tunay na kalidad ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman dinadalisay sa apoy, ay masumpong ang magbubunga ng uri, luwalhatian at karangalan sa pagpapahayag ni Jesucristo. Mga kapatid, ang mga salitang ito'y paalala na kung tayo man ay dumaan sa iba't ibang anyo ng pag-uusig na maaaring ipahintulot ng Diyos sa maikling panahon, na maaaring magdala sa atin ng kalungkutan yung ating tiis. Ang sabi naman ng Panginoon, ginagawa niya ito upang lumitaw yung tunay na kalidad ng ating pananampalataya. At sa gayon,
sa panahon ng papahayag kay Kristo Jesus, yung pananampalataya natin na mayroon na iyon ay magbunga, magdala sa atin ng higit na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal kay Jesus. Sa makatuwid, parang ganito po kasi, higit na nagliliwanag ang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ito mga pag-uusig na katulad ng kadiliman sa ating buhay, sa bawat ating tagumpay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung liwanag na ito'y lalong nakikita, natatanyag, at lalong nahahayag sa pamamagitan nito ang kabutihan ng Diyos, katapatan ng Diyos, walang hanggang pagmamahal ni Kristo sa atin. Maaaring for a time, we are putting into question God's goodness in our lives. We are becoming confused as we don't know what to do in a particular situation of our lives. Pero yung pagtitiis po natin habang dumadaan doon, ay nagmumuha. Lalong nakikita at nahahayag natin sa ating buhay ang kabutihan ng Panginoong Jesus. Lalo natin nakikita yung katapatan ng Diyos. Ang kanyang walang hanggang. Sabi pa sa Santiago chapter 1, 2 hanggang 4. Ituring itong lubos na kagalakan. Ituring nyo itong lubos na kagalakan, mga kapatid ko. Huwag kayo haharap sa iba't ibang pagsubok sapagkat nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubuga ng pagtitiis. At hayaan ninyong ganapin ng pagtitiis ang kanyang gawain upang kayo'y maging ganap at kumpleto na walang anumang kulang. Yun pala yung purpose. Kung dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng subok, and that includes persecution, alam natin na nagbubuga daw yun ng titiis at alam natin habang tayo nagtitiis, madaming tinuturo ang Diyos. Bakit hinahayaan tayo ng Diyos na magtiis for a time? Not all the time, but just for a time. Ang sabi upang tayo maging ganap, maging kumpleto, at walang lumang kulang. Ito pa, niloob ng Diyos, hindi upang mapahinto, maging bantuloy, naghanap ng ebanghelyo, kundi sa pamamagitan ng subok, ng pag-uusig, lalong lumaghanap at sumaghanap pahayag ng puting balita. Halimbawa nito, kala nila ang mga pagtatangka na ipatay, wakasan ang Kristyanismo would be the end for Christianity. It turned out that it became the turning point of Christian history. Tapos ang pagiging martir na Esteban, isang malaking usag ang sumiklab sa Jerusalem. Naging dahilan nito para maging kalat-kalat ang mga mananampalataya tulad ng mababasa sa Gawa chapter 8 verses 1 to 4. Ganito, 1 at 4, ganito po ang sinasabi. Ang araw na iyon, isang matinding pag-uusig ang sumiklab laban sa iglesia sa Jerusalem. Ang lahat, maliban sa mga apostol, ay nagkalat sa Hudyo at Samaria. At ang mga nagkalat
ay nangaral ng salita saan man sila pumunta despite of the persecution that they are going through. That that situation in the lives of those early Christians, hindi po siya naging sakapal, hindi siya naging hadlang. Yung mga pag-uusig, that becomes more an inspiration and motivation to them because indeed they belong to Jesus. So they continue preaching the gospel wherever they go. Sabi nga po ni Tertullian, isang kilalang namamasiwa ng simbahan, yung mga pag-uusig ay naging binhi ng simbahan para sa lalong pangkatag laganap ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Niloob ng Diyos mga pag-uusig upang higit siyang maluwalhati. Dapat nating makita, katulad po ng binabanggit dito na ipinahihintulot ito ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng kailangan ng tao. Kapag ang isang mananampalataya ay nagtitiis ng pagdurusa ng may kagalakan at pagpapatawad, ito ay nagiging isang malakas na patutuo sa mundo na mayroong supernatural na gumagawa at ito ay ang Diyos. Sabi nga po sa 1 Pedro chapter 4, 13-14, subalit magalak kayo sa abot ng inyong pakikiisa sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo ay magalak din at magsaya kapag nahayag ang kanyang kaluwalhatian. Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian ng Diyos ay nanatili sa inyo. Po pala tayo dumadaan sa iba't ibang anyo ng pag-uusig. Ganito tayo. Palatandaan, Espiritu ng kaluwalhatian ng Diyos ay nananatili sa atin. Sa ating mga mananampalataya ay hindi tumutukoy sa kanilang sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapanatili sa kanila. Alam niyo po, may mga pagkakataon na nahihirapan tayo sa mga tiisin, pag-uusig na dinadaanan. At minsan, hindi rin natin na alam kung paano natin ito lalabasan o lulusutan. Pero ang kamangha-mangha, kamat hindi natin agad nakikita at nauunawaan ang plano ng Diyos. Nakikita naman natin na bawat araw na ipagtatagumpay natin ang bawat araw, hindi man ang dulo ng solusyon sa partikular na uusig, tiisin na dinadaanan natin. Pero ang bawat araw ay itinatawid tayo ng biyaya ng Diyos. Hanggang sa makita natin ang ganap na layunin ng Diyos ng pagtatagumpay sa anumang pag-uusig na ating dinadaanan. Sabi nga po ang Apostol Pablo sa Ikalawang Korinto chapter 12 verse 10, kaya nga alang-alang ni Kristo do'y nasisiyahan sa mga kahinaan, mga pang-iinsulto, nahirap, pag-uusig at mga sakuna. Natutuwa ito. Ang sabi nasisiyahan siya, alang-alang kay Kristo. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako'y malakas. Sabi ni Pablo, all
can still find joy in his weakness, in insults he received from people, in all sufferings, and even in calamities, all because of Jesus. He always made Jesus as his reason to rejoice. Sometimes we will not find in this life the reason to rejoice with all the things that we are going through in this life. Paul made it clear in his mind. Sabi ni Paul, hindi ko man gusto yung mga nangyayari sa paligid ko. Kabi-kabi naman ang pag-uusig at iisip ko. Yet will rejoice in the God of my salvation. Magtitiwala pa din ako kay Kristo, and I will make Jesus the reason why I can still rejoice despite all these life's circumstances I am going through. Sapagkat sabi ni Paul, kung kailan ako mahina, doon ako malakas. And let that Jesus be always our reason to rejoice. At po, kilalanin po natin yung iba't ibang tauhan ng Biblia na dumaan sa iba't ibang pagsubok, pag-uusig, at kung paano nila pinagtagumpayan ito. Si Apostol Pablo, si Pablo marahil ang pinakamalinaw na halimbawa ng pag-uusig sa bagong tipan. Hirap niya ang walang tigil na pag-atake, physical man o verbal. Sa ikalawang Korinto, chapter 11, 20-27, narito yung listahan ng mga pinagdaanan ng pag-uusig at paghihirap ni Pablo. Ganito ang sabi niya, may mas madalas na nabilang po, binugbog ng mas matindi, paulit-ulit na nalantad sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap sa mga mula sa mga audio ng 40 hampas ng kulang ng isa. 3 beses akong binugbog ng mga pamalo. 1 beses akong pinagbabato. 2 beses akong nasiraan ng sasakyan ng barko. Gumugol ako ng 1 gabi at 1 araw sa laot. Patuloy akong nasa paglalakbay. Ako'y nasa panganib mula sa mga ilog, sa mga tulisan. Sa aking mga kababayang Hudyo, sa mga hintil, sa panganib sa lungsod, sa panganib sa kanayunan, sa panganib sa dagat, at sa panganib mula sa mga huwad na kapatid. Naghirap ako at nagtrabaho at madalas na hindi nakatulog. Nakaranas ako ng gutom, uhaw, madalas na walang pagkain. Ako'y ginawin at humad. Bakit ito? Parang wherever he goes, he's not safe. But you know where he found his safety, despite all the threats in his surrounding. He found his safety in the presence of the Lord. Even in the midst of threat and persecution, what made him stand? All these trials and suffering that he is going through, what make him face courageously all those trials and sufferings and persecution is the presence of the Lord in his life. It is not because he is powerful, malakas siya, makapangyarihan siya, mayaman siya. No. Paul was able to withstand. Paul was able to withstand all those trials, persecutions, and suffering because the presence of Jesus is in him. Hallelujah. Paano po naging tugon ni Pablo
sa mga persecution na dinaanan niya, hindi siya nawala ng pag-asa kailanman. Thank you, Jesus. Tiningnan niya ang kanyang mga pagsubok bilang paraan upang mapalapit kay Kristo at tuwalhatiin ang Diyos. Ito ang kanyang naging tugon, pag-aalakad at pagtitiyaga. Sabi niya, nasisiyahan ako sa mga kahinaan, mga panginsulto, mga hirap, mga pang-uusig at mga sakuna, sapagkat ako'y mahina, ako'y malakas. Binabanggit natin kanina. Alam niyo po, why he can still rejoice? He can still rejoice because he always look at it as a way to become closer to Jesus. Why? Nakafocus na si Paul kay Jesus. Kaya mayroong joy kasi hindi siya nakatingin, hindi na maganda yung mga nangyayari. Hirap naman dun. Pero his eyes was fixed on Jesus. Yung kanyang isip, hindi na para sa mundong ito. Nakatuon na sa eternity. Kaya nga po sabi dito, di ba, nanindigan siya sa isang walang hanggang pananaw, naniniwalang aming magagaan at panandali ang mga problema ay nagbubuka para sa amin ng walang hanggang kaluwalhatian na higit sa lahat ng ito. So may pagsubok, may persecution, but this will never last for good. The reward, no, of God is will outweigh lahat ng dinaanan namin. Si Paul kasi very confident when the right time comes, he will receive the crown of success, crown of glory. At magpapatong nito sa kanya, si Jesus. Kaya sa gitna ng mga tinisin, sa gitna ng mga pagsubok, he can still rejoice. Yung natural na reaction po ni Apostol Pablo, pananalangin, nanampalataya. Sabi niya sa ikalawang Korinto 12:8-9, dumadaan tayo ng pag-uusip. Sabi ni Paul, 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. So, nabibigatan, pag nahihirapan, pray. Tiwala ka kahit parang, Lord, kaya mo ba ba? Kaya mo ba ayusin ito? Kaya mo ba gawin ito? Can you still perform one more miracle, please? Pray. Kahit parang may duda ka, kahit parang may takot ka, yung faith. 3 beses ako nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa akin. At mas lalo ako magmamalaki sa aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. When you don't know what to do, sa panahon ng pag-uusip, just like Paul did. Ano po? Ano ang nagagawa ko nung ganitong klase ng pananampalataya, tuloy na pagpalat ng Ebanghelyo. Nahihikayat ang iba na saan pa rin ang loob. Si Paul ng ganito pinagdadaanan pero nagpatuloy siya. Kundi magpapatuloy sa kabila ng mga pag-uusig. Kasi kaya pala ng pagtagumpayan ni Paul, his focus on Jesus. Yung kanyang kaisipan ay katuon na sa eternity, hindi na dito sa mundo. Esteban,
Esteban ay diakono ng maaming simbahan na kilala sa kanyang karunungan at pananampalataya. Pero pinaratangan siya ng mga lider ng Hudyo na busog, no? Yung blasphemy. Dinala siya sa Sanhedrin at kalaunan ay naging unang martir na Kristiyano. Sabi nga ang nangyari ganitong ginawa sa kanya sa Gawa 7:57, 58. Nagsimula silang sumigaw ng malakas at tinakpan ng kanilang mga tainga at nang magmamadali silang magkasama-sama sa kanya, nilalagad siya sa labas ng lungsod at pinagbabato. Pero ano ang naging tugon ni Esteban sa pag-uusig? Binabato na siya. Hindi niya nakita napakawalang yan naman itong mga to. He saw Jesus. Alam niyo po ano yun? Parang pag pinapatay siya, habang binabato siya, hindi niya nakita na dapat umigalit siya eh. Pero hindi. He saw Jesus. Why? He is so focused to Jesus na makita niya yung ginagawa ng mga tao. Dahil tutok na tutok siya kay Jesus. Habang siya ay binabato, nagkaroon siya ng isang pangitain ni Jesus sa langit. Sumalit si Esteban na puno ng Espiritu Santo ay tumingin ng masindi sa langit. Nakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. And then ano po yung ginawa niya next? Inalangin siya para sa mga umuusig. Ang sabi, Gawa 7:59-60, habang binabato nila siya, nanalangin si Esteban, Ginoong Jesus, tanggapin po ang aking espiritu. Katapos ay lumuhod siya at sumigaw, Panginoon, huwag mo pong ipataw sa kanilang kasalanan ito. Nang masabi niya ito, siya ay natulog. Mga kapatid, nalangin. Praise the Lord. Hindi madali. Pero ito yung itinuturo at naniniwala ako na sapat ang biyaya ng Diyos. Kasi wala dumadaan sa atin sa mahigpit pag-uusig ay mapagtatagumpayan natin dito sa biyaya ni Kristo. Uli, ano naghihintay sa mga natiling pagkatapos ng pag-uusig? Ang sabi sa Mateo 5:11-12, mapalad kayo kapag kayo'y inaalipusta, inuusig at nagsasalita sa ng lahat ng uri ng kasamaan nang walang katotohanan laban sa inyo dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat nakila ang itong gantimpala sa langit. Sapagkat sa ganoon ding paraan, inusig nila ang mga propetang nauna sa inyo. We have a place in heaven. Some of us might not find the place they want to be in this world. Some might be rejecting you to have that space, to have that place. Praise be to God. We have a place in heaven na ibinigay sa atin ng Diyos. Inihanda ng Panginoon dating ng panahon. Salamat na mayroon isang Diyos na magkakatili, mag-iingat,
tunay na magmamahal at magpaparamdam ng halaga lahat. Hindi ang mga pag-uusig na ito ang tapusan ng lahat. Sa panahon na inuusig tayo, doon tayo higit sinasamahan ng Diyos. Hindi man natin nararamdaman physically, hindi man natin nakikita physically, but that's the time God's grace abounds in us through Christ Jesus. Siguro ang tanong po, are we being persecuted? If for quite some time, we were not persecuted and we are even loved more than this world. Baka nga po, we belong to this world. Sapagkat ang sabi, mga sumusunod kay Kristo, uusigin sila katulad ng pag-uusig kay Kristo. Kung kayo po'y inuusig, maghala kayo. Patunay na sumasayo ang Espiritu ng Diyos at pagkamat mabigat, umasa kayo sa dangako. Hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Ama naming Diyos, salamat sa araw na ito. Patuloy mong ipinapaalala kung sino kami sa harap ng Panginoon. Ama, dinadalangin ko po sa araw na ito ang lahat ng mga kapatid. Tumadaan sa mahigpit na pag-uusig. Tumadaan sa mahigpit na pagsubok. Matatagin mo po ang pananampalataya ng bawat isa at maging kalakasan namin ng bawat kapatid na nilagay mo sa loob ng iglesia. Sa panahon kami nalilito sa mga bagay na dapat namin gawin. Ganawa kami ng Espiritu mo at ng mga salita mo na naitanim na sa aming puso upang maipagtagumpay namin ang pag-usig at pagsubok na ito. Sa pamagitan ng lakas at biyayang nagmumula sa iyong Panginoong Yesus, maluwalhati ka nawa sa buhay ng bawat isa, sa bawat tagumpay na kaloob mo sa amin sa mga laban sa buhay. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming pamilya, ang aming kalusugan, ang aming mga pangangailangang material, ang kasapatan, kagaan-ang emosyonal, ibig, kagalakan at kapayapaan. At higit sa lahat, Ama, ang patuloy na katatagan ng Iglesia na ipinagkatiwala mo sa amin. Pagpalain mo din ang lahat ng mga nakakasiwa at lumadalo sa punang kanilang pamilya sa loob ng Iglesia. Dinadalangin namin ang lahat ito sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. Sa Kanya na maghahari ngayon at magpakailanman ng purihan. Amen. 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 Muli po isang mapagpalang umaga sa ating lahat. And praise the Lord! Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan at nawa po ay maisabuhay natin sa ating puso at ma-share natin sa ating mga kaibigan, kakilala, ang live streaming fellowship na ito. Hallelujah! Muli po ay inaanyayahan po kayo sa susunod na midweek fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday, ang youth fellowship, 5 to 6:30 p.m. every Saturday,
At ang Sunday Fellowship sa umaga po 9 a.m. to 11 a.m. at sa hapon naman po 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng ating community, pastor natin, mahal natin. Community natin ng lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, ako para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Minsan po, purihin natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.